천천히. 놀라지 마. 나갈 것 같아. Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binata na si James. Siya ay nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan kasama ang dating syota na si Soyeon. Maya-maya ay nagpaalam na si Soyeon sa kanila na uuwi na. Nang makalabas si Soyeon, agad naman itong sinundan ni James upang kausapin. Subalit nabigla ang binata nang makita niya na may bago na palang boyfriend si Soyeon. Nakaramdam ito ng pagkadismaya dahil sa tagal ng kanilang pagsasama ay madali lang siya nitong napalitan. Ikinwento ni James ang kanyang sama ng loob sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni James sa kanyang mga kaibigan na 7 taon silang nanirahan sa iisang bahay, subalit ang dali lang daw para kay Soyeon nakalimutan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sinabi ng isang lalaki na matagal na daw nilang alam na may bagong jowa na si Soyeon. Dahil doon ay nagalit si James sa kanyang mga kaibigan at itinaob niya ang lamesa sa sobrang galit niya. Nang makauwi siya sa bahay, na imagine niya na nakikipagbakbakan siya kay Soyeon at ginamit niya si Mariang palad upang makaraos. Matapos mailabas ang dapat ilabas, may tumawag sa kanya na isang babae na hindi niya kilala at sinabi sa kanya na pakinggan niya lang ito at sundin ang lahat ng mga sasabihin nito sa kanya. Ang babaeng tumawag kay James ay si Kim. At kunwari ay nilalaro niya ang kanyang tahong. Sinabi ni James sa dalaga na itigil na nito ang ginagawa niya, subalit sinabihan lang siya nito na tumahimik at makinig sa kanya. Dahil talagang manyakol ang ating bida at namanyakan siya sa boses ni Kim, muli na naman niyang ginamit si Mariang palad. Napanganga na lang ang binata habang sinasabi ni Kim ang ginagawa niya sa kanyang tilapia na talaga naman ang sarap. Matapos ang kanilang mainit na bakbakan sa phone, tinanong ni Kim kung nasarapan daw ba si James sa kanilang ginawa. Bigla naman tinanong ni James kung isa siyang bayaran na babae, kaya nagulat si Kim at agad niya itong binabaan ng tawag dahil akala niya na jowa niya ang kanyang kausap. Pagtingin niya sa kanyang cellphone, dito niya nakita na nagkamali pala siya ng number na tinawagan. Dahil doon ay nataranta ito at hindi alam ang gagawin. Sa sumunod na araw, habang kumakain si Kim sa mamahalin na karinderya kasama ang jowa nito, napansin ng waiter ang isang kahon sa lamesa. Sinabi ng waiter na baka magpo-propose na ang jowa ni Kim sa kanya, kaya binigyan niya ito ng tip para makapaghanda daw siya ng sorpresa sa oras na mag-propose na sa kanya ang jowa niya. Nang matapos silang kumain, ibinigay ni John ang kahon at agad nagpatugtog ng romantikong tugtog ang waiter para sa kanilang dalawa. Subalit nadismaya ang dalaga nang makita niya na hindi pala singsing ang laman ng kahon. Dahil doon ay nalungkot si Kim dahil inakala niya na papakasalan na siya ng kanyang jowa. Samantala muli na naman nakipag-inuman ang manyakol na si James sa kanyang mga kaibigan. Nang pauwi na siya, sinubukan niyang tawagan ang dati nitong syota na si Soyeon, subalit lalaki ang sumagot sa kanya. Wala nang nagawa ang kawawang si James at napaiyak na lang nang marinig niya na naghaharutan ng ex-jowa nito at ang bago nitong jowa. Sa sobrang sama ng loob ni James, naisipan niyang burahin ang lahat ng contact sa kanyang cellphone na may kinalaman kay Soyeon. Habang binubura ang number ni Soyeon, nakita naman niya ang number ni Kim na tumawag sa kanya nung nakaraan araw. Dahil inakala niyang bayaran na babae si Kim, ay tinawagan niya ito upang ilabas ang sama ng loob niya. Nagulat ang dalaga nung sinigaw-sigawan niya ito at sinabi niya kay Kim na lahat daw ng babae ay pera lang ang habol sa mga lalaki. Sinabi pa ng binata na manluloko at walang puso ang lahat ng babae, subalit sumagot si Kim na siraulo daw si James at manyakol pa daw ito. Ang dalawa ay nagtalo at sinabi ni James na isusumbong niya daw sa mga pulis si Kim dahil harassment daw ang ginawa nito sa kanya na pakikipaglandihan sa cellphone. Dahil sa mga sinabi ni James ay humingi na lang ng paumanhin si Kim at sinabi niya kay James na akala niya ay jowa niya ang kausap niya. Muli na naman napaiyak ang binata habang kinukwento niya sa dalaga ang tungkol sa ex-girlfriend niya. Sinabi naman ni Kim na makikinig ito sa kanyang kwento basta tumigil na daw ito sa pag-iyak. Sinabi ni James na mahal niya daw si Soyeon kaya hindi niya daw ito kayang kalimutan. Subalit sinabi naman ni Kim na mas makakabuti daw kung yung pangit na ugali na lang ni Soyeon ang pag-usapan nila. Mas madali daw niya makakalimutan ng ex niya kung hindi na nila pag-uusapan ang magagandang alaala ng dati niyang jowa. Bago sila matapos mag-usap, sinabi ni James na magaling daw makipagharutan si Kim sa cellphone. Dahil doon ay kinilig naman ang mahilig na dalaga. Sa sumunod na araw, habang abala si John sa kanyang computer, nagsuot ng sexing damit si Kim upang akitin ang jowa nito.
nito. Ganun pa man kahit nasa harap na ni John ang masarap na tahong ay tumanggi pa rin ito sa nais ni Kim dahil marami pa daw itong gagawin na trabaho. Kinabukasan tinawagan ni Kim si James at ikinwento niya sa binata ang ginawang pagtanggi sa kanya ng jowa niya. Pinagtawanan naman siya ng binata dahil kahit nagsuot na siya ng sexy panty ay tinanggihan pa din siya ng kanyang jowa. Kinagabihan habang nakikipag-inuman si James sa katrabaho niyang babae napatingin ito sa dalawang malaking pakwan ng dalaga. Dahil talagang manyakol ang ating bida muli na naman niyang naalala ang bakbakan nila ni Soyeon. Dahil doon ay tinawagan niya si Kim upang makipagbakbakan sa phone at ginamit na naman ng manyakol na si James si Mariang palad na talaga naman. Ang sarap. Sa sumunod na araw tinanong ni James ang dalaga kung pwede daw ba silang magkita. Sinabi ni Kim na masaya sila sa kanilang pag-uusap dahil hindi pa nila nakikita ang isa't isa. Baka daw pag nagkita sila ng personal ay masira lang ang kanilang magandang samahan. Bigla naman tinanong ni Kim sa binata kung nang babae daw ba ito nung sila pa ni Soyeon. Sinabi ni James na kahit minsan ay hindi pa daw ito ng babae at tinanong niya si Kim kung niloko na daw ba siya ng kanyang jowa. Nakita noon ni Kim na may kasamang ibang babae ang kanyang jowa subalit nagsinungaling ito at sinabi niya na mabait at hindi pa siya niloloko ng kanyang jowa. Kinagabihan kumain sa labas ang magjowa kasama ang mga katrabaho nila subalit biglang dumating ang babaeng haliparot na kalandian ng jowa ni Kim. Dahil doon ay nagalit si Kim at binuhusan niya ng alak ang boyfriend niya pagkatapos ay inawi niya ang malanding babae. Subalit imagine lang pala lahat iyon ni Kim dahil hindi niya kayaang mag-iskandalo. Samantala nanonood naman ng sine si James kasama ang katrabaho niyang babae nang bigla niyang makita si Soyeon kasama ang bago nitong jowa. Dahil doon ay nawala na naman ito sa sarili kaya iniwan siya ng kanyang kadate dahil hindi niya ito pinapansin. Dahil parehong masaklap ang gabi ng dalawa tinawagan ni Kim si James upang makipagkita. Sa unang pagkikita ng dalawa ay talaga naman agad uminit ang eksena subalit bago pa man sila makarating sa langit bigla siyang pinigilan ni Kim. Dahil doon ay naalala ni James na magaling makipaglandian si Kim sa cellphone kaya nagkwentuhan mo na sila gamit ang cellphone. Sinabi ni Kim na sa edad niyang 30 ay magiging normal na babae pa din siya katulad ng marami. Subalit sinabi ni James na hindi daw siya normal na babae dahil kung talagang normal daw siya ay hindi siya makikipaglandian sa cellphone. Matapos ng kanilang pag-uusap ay nagtago na sila sa kumot na talaga naman. Ang sarap. Habang nasa biyahe ang dalawa tinanong ni Kim si John kung may tinatago daw ba itong sekreto sa kanya. Sinabi naman ng magaling niyang boyfriend na hindi daw niya obligasyon ipaalam sa kanya ang mga ginagawa nito sa araw-araw. Sa sumunod na araw sinabi ni James kay Kim na gustong makipagkita sa kanya ng dati nitong jowa na si Soyeon. Nakangiti naman siyang pinayuhan ni Kim at sinabi niya sa binata na maging formal lang siya pag nagkita sila ng ex niya. Kinabukasan nakipagkita si James sa haliparot niyang ex at nagpanggap pa ito na maganda ang trabaho niya at nagsuot pa ng magandang damit para sa pagkikita nila. Subalit hindi rin naging maganda ang kinalabasan ng pag-uusap nilang dalawa. Noong gabing iyon pinuntahan ni Kim si James upang pag-usapan ang tungkol sa pagkikita nilang dalawa ni Soyeon. Dito ay ikinwento ni James na hindi daw naging maganda ang kinalabasan ng usapan nila ni Soyeon. Sinabi pa daw ng binata sa ex niya na mas malaki daw ang pakwan ng bago niyang girlfriend kesa kay Soyeon subalit sumagot naman daw si Soyeon na mas malaki daw ang tarugo ng bago niyang jowa kesa daw sa tarugo ni James. Dahil doon ay hindi daw mapakali si James pag naiisip niya na binibira daw ng 10 inches ang kuweba ni Soyeon. Bigla naman tinanong ng manyakol na si James ang dalaga kung gaano daw kalaki ang tarugo ng kanyang jowa. Sinabi naman ng mahilig na dalaga na maliit lang daw ito at sinukat pa niya ang tarugo ng jowa niya at ang tarugo ni James. Natuwa naman ang manyakol nang sinabi ni Kim na mas malaki ang tarugo niya kesa sa jowa nito. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawang manyakol ay nag-record sila ng kanta. Dahil natutuwa daw ang manyakol na binata sa boses ni Kim ay ni-record nila ito habang sinasabi ang talaga naman. Ang sarap. Matapos ang kanilang pag-record at pagkanta nagandahan si Kim sa ginawa ni James kaya sinabi niya sa binata na pagpatuloy niya lang ang paggawa ng mga kanta. Kinabukasan habang kumakain ng almusal nakita ni Kim ang dati niyang classmate na palagi nang aasar sa kanya. Nilapitan siya nito at sinabi ng pangit na babae sa dalaga na 2 taon na daw ang nakalipas nang umalis ito sa kanyang trabaho para magpakasal. Ngunit hanggang ngayon daw ay wala pa rin itong jowa. Bigla naman lumapit si James sa kanila at sinabi niya sa pangit na babae na malapit na daw silang ikasal ni Kim. 2 taon na daw niyang inaaya si Kim na magpakasal ngunit ngayon lang daw ito pumayag at matapang din niyang sinabi sa babae
na pangit daw ito. Nagalit naman si Kim sa ginawa niya kaya sinabi ni James na wala naman mali sa ginawa niya. Sinabi din ni James na wag niyang maliitin ang sarili niya dahil mabuti naman daw siyang tao at karapat-dapat din daw siyang mahalin. Natuwa naman ang dalaga sa mga sinabi niya kaya hinalikan niya ito habang yung dalawang pangit na tropa ni James ay nakatingin sa kanila. Kinagabihan sinubukan ni John na umiskor kay Kim habang nasa loob ng kotse subalit tinulak niya ito dahil naguguluhan siya ngayon sa kanyang nararamdaman. Dahil doon ay nagtalo ang dalawa kaya lumabas ng kotse si Kim at umalis mag-isa si John. Tinawagan niya si James upang sabihin sa binata na itigil na nila ang kanilang ginagawa na parang magjowa at maging magkaibigan na lang daw silang dalawa. Dahil doon ay muling tinawagan ni James si Kim upang ipagtapat na sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman subalit si John ang sumagot sa cellphone ng dalaga. Nagkunwari naman na nagagalit si James dahil madalas daw itong nagkakamali ng number na tinatawagan at sinabi niya kay John na pagsabihan niya ang jowa niya na wag na daw ulit tatawag sa number niya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay humingi ng paumanhin si John kay Kim dahil akala daw niya ay may ibang lalaki ito. Pagkatapos ay nag-propose na din si John kay Kim kaya napaluhan na lang ang dalaga dahil matagal na niyang hinihintay na mag-propose sa kanya si John. Nag-message si Kim kay James ng pasasalamat nito dahil hindi niya sinabi ang relasyon nilang dalawa. Nakalagay din sa message ni Kim na magpapakasal na daw sila ni John. Samantala dumating naman si Soyeon sa bahay ni James at sinabi niya sa binata na nakipaghiwalay na daw ito sa kanyang jowa. Sa sumunod na araw makikita sa mukha ni Kim na ayaw niya nang ituloy ang kasal kaya nagpunta ito sa bahay ni James upang ipagtapat sa binata ang kanyang tunay na nararamdaman. Subalit nagulat si Kim nang makita niya si Soyeon dahil nagkabalikan na pala ang dalawa kaya si Kim naman ang nagpanggap na magkaibigan lang silang dalawa ni James. Dahil doon ay napilitan siyang ibigay ang wedding invitation kay James. Sinabi naman ni James na matagal ng pangarap ni Kim ang magpakasal kaya masaya daw ito para sa kanya. Makikita sa mukha ng dalawa na parehas silang nahihirapan sa mapait na sitwasyon nila ngayon. Habang naglalakad sa palengke sina James huminto ito at inamin niya kay Soyeon na mahal niya na si Kim. Napaiyak na lang ang lukaret na si Soyeon kasi nga hindi na siya masarap. Sa araw ng kasal ni Kim tumatakbo naman nagpunta si James sa venue. Habang naglalakad papunta sa altar si Kim nakita niya ang malanding babae na chicks ni John. Nang makarating si James sa kasalan kinanta niya ang ginawa niyang kanta na tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Kim. Nagulat ang lahat ng tao sa kasalan nang marinig nila ang kanta dahil puro kasibakulan ang nakalagay sa kanta na ginawa niya. Dahil doon ay nagalit si John at nagkagulo sila sa kasalan pagkatapos ay tinanong niya si Kim kung kilala daw ba niya si James. Sinabi ni Kim na nasibak na siya ni James at ibinalik niya ang singsing kay John. Sinabi din ni Kim na alam niyang gumagawa ng milagro si John kasama ang malandi nitong katrabaho. Matapos noon ay tumakbo na ito palabas. Nagpasalamat si Kim kay James dahil pinigilan niya ang kasalan na walang kwenta. Inamin ni James ang pagmamahal niya kay Kim subalit sumagot si Kim na hindi na siya naniniwala sa pag-ibig pagkatapos ay umalis. Makalipas ang ilan buwan may sarili ng underwear shop si Kim habang si James naman ay sumikat kaya naimbitahan siya sa isang estasyon ng radyo sa araw mismo ng Pasko. Tinawagan ni Kim ang estasyon ng radyo gamit ang pangalan ng kaibigan niya at kinanta niya ang kanta na ginawa ni James para sa kanya. Nakilala naman agad ni James ang nakakaakit na boses ni Kim kaya tinanong niya ito kung anong kulay at itsura ng suot na panty nito ngayon. Nakangiti naman sinabi ng mahilig na dalaga ang kulay ng panty niya. Dito na po nagtatapos ang maganda nating pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe at follow ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.